Bagong lahat, luma muna. Open na ulit ang trade para sa ibang NBA players dahil nawala na ngayon ang restriction. Ayon sa Hoops Rumors, 81 players so far ang naging eligible sa trade. So ito yung mga player na most likely matitrade bago yung deadline. So matatapos yung deadline sa February 8 US time. PH time naman February 9. So bago mag All-Star break yun. Ang mga players na to ay base sa rumors, contracts at kung ano ang kailangan ng mga teams para makapag-content hanggang playoffs. So unahin natin si kabayan Jordan Clarkson. Noong nakaraan nilagay siya sa balita na di umano open i-trade ng Utah Jazz si Jordan Clarkson kahit sinabi pa ni JC na gusto talaga niya magstay sa Utah Jazz. Simula nang nilabas ang report na yon, meron na mga contender na team ang gustong kumuha sa kanya at meron na rin nag-inquire di umano. Base yan sa report. Pero hindi pa ganun kaseryoso sa ngayon. Ayon yan kay Chris Haynes. Si Jordan Clarkson meron 16 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Bumaba ang percentage niya. Nasa 39 at 29% na lang. Sa value bilang player, mataas pa rin si JC. Kaso nga lang, nagkakaroon na siya ng injury. Sa last season, meron siyang 61 games doon. At ngayon naman, nagkaroon na siya ng 7 games na hindi siya nakakalaro. At pwede pa magtuloy yun. Nung nilagay ang report na yon na open ang i-trade ng Jazz si Jordan Clarkson, nilagay naman doon na bad contract siya para sa trade dahil malaki yung kontrata niya ngayong taon, nasa $23 million dahil yon sa inadjust yun nung nakarang off-season. Pero sa next 2 years, nasa $28 million at 14 million per year yun sa loob ng 2 taon. Bababa ang kontrata ni Clarkson sa susunod na taon, kaya good pick up pa rin siya sa ibang team kung magagamit siya na maayos. Sa nabanggit na report ng mga contender na team na nag-i-inquire kay Clarkson, ang pinaka-best na mapuntahan niya na magagamit siya ng maayos, hindi siya ibabangko basta-basta dahil kailangan siya doon or kailangan ang tulad niya ng isang team na to or isang 6-man ay Boston Celtics. So bago pala mag-umpisa yung season, sinabi ko na ang weakness talaga ng Boston second unit nila. Nung tiningnan ko sa StatMuse, isa sila sa 3 teams na nakalak na hindi ko makita kung anong average nila doon. Pero sa listahan na yon, nasa below 29 points per game ang second unit ng Boston. Ang number 1 kasi doon sa buong NBA ay Indiana Pacers. So pwedeng mas mababa pa yon. Pagpalagay na lang natin 29 points per game ang Celtics sa kanilang second unit. I-add natin kahit 14 points per game ni Jordan Clarkson sa kanilang bench scoring. Papasok agad sila doon sa top 10 sa buong NBA. Ang pinaka-bossing pa ng Jazz ay dating GM din ng Boston, si Danny Ainge. So alam nyo na ang galawan yan at minentor din niya si Brad Stevens. Kung ibang teams naman na pwedeng kumuha kay Clarkson based din sa second unit scoring, yun ay Bucks, Minnesota, Clippers, Denver Nuggets. Yung Miami Heat kasi stable ang kanilang first at second unit. Injury lang talaga na dadali. Kahit si Lauri Markkanen ay hindi rin makakaligtas sa trade dito sa Utah Jazz. Ang report kasi doon, mala Rudy Gobert ang gustong package nitong Utah Jazz para ipamigay nila via trade si Markkanen. Kung titingnan pa ang kontrata niya, pang trade talaga yon. Nasa 17 to 18 million dollars per year, isang all-star at most improved player. Next year, partially guaranteed pa ang kontrata niya. Sa ngayon naman, all-star number pa rin si Markkanen, 23.7 rebounds, 38% sa 3-point area. Yung katulad din ni Clarkson, nai-injured na rin kasi siya. Hindi pa siya nakakapaglaro since 2018 rookie season niya ng 70 games. Pasok din sa risk yung kontrata ni Markkanen. Kung meron namang team na pwedeng kumuha kay Markkanen na masasabi nating playoff contender ngayon, OKC. Dahil sila maraming first at second round pick. Kahit ang kapalit lang nun na player si Davis Bertans sa contract at samahan nila ng young player na hindi nila masyado nagagamit ngayon. Si Buddy Hield naman, 2 season na siyang nasa trade rumors. Hindi pa rin siya nakukuha sa trade. Isa siya sa best 3-point shooter sa NBA. Pero ngayon nagdi-decline na rin yung numbers niya. Nasa 12 points, 3 rebounds, 2 assists at 37% sa 3-point area. Ito rin ang pinakamababa niyang 3-point field goal made since 2018. Nasa 2 kada game. Hindi siya binigyan ng Indiana ng contract extension at mula noon sinabi niyang open siyang matrade. Interesadong team sa kanya noon, Dallas. Expiring contract na lang din itong si Buddy Hield at ang gusto rin naman ng Indiana maalis sa kanila yung kontrata niya.
Ang Indiana Pacers naman, ang worst team sa defense sa inside the paint. Ang nilagay pa doon, mag-iintay ang Indiana until deadline. Doon kasi mas mataas ang value sa mga player dahil sa demand. Ang Pacers din, interesadong kumuha ng isang big guard na pwedeng isama kay Tyrese Haliburton. Pero ang pinaka-best available na ganon ay si Zach LaVine na hindi naman siya basta-basta kukunin ng Pacers. Sa Bulls kasi si DeMar, LaVine at Alex Caruso nasa trade rumors. Sa tatlo na yan, tanging si LaVine ang pinakamahirap ay trade dahil sa laki ng kontrata. Mahihirapan ang mga teams na magbalanse nun sa kanilang salary cap at kahit yung mga contender sa playoffs, kalimitan ang ginagawa minor trade. Kay LaVine kasi iba dahil malaki talaga ang ibibigay nila. Sinabi din naman ng Bulls management na walang masyadong interest kay LaVine bukod lang dito sa Sacramento. Malaking impact pa rin yung trade dahil $40 million ang kailangan tapatan gaya ng Sacramento. Nakamonitor na rin di umano ang Lakers kung anong package ang gusto ng Bulls. Sa last episode ko, si DeMar DeRozan ang best option sa Lakers, hindi si LaVine. Si Pascal Siakam naman nasa trade rumors na nung nakarang season pa. Ang may interest na team sa kanya noon ay Brooklyn Nets. Meron si Siakam ngayon na 21 points, 6 rebounds at 5 assists per game. Ang dinidikit naman pangalan sa kanya ngayon para sa trade Golden State na di umano maayos niya ang issue ng Warriors sa defense. Dagdag pa, scorer siya. Ang pwedeng pamalit kasi doon kay Siakam mula sa Raptors si Andrew Wiggins. Pabor din naman doon dahil babalik siya ng Canada. Isasama pa doon ng ibang young players para sa package. Pero kung magte-trade lang din ng Golden State, ang pinaka-best na makuha nila si OG Anunoby dahil hindi siya expiring contract. Under $20 million per year pa ang kontrata niya sa loob ng 2 taon. Si Pascal Siakam, kung ikukumpara mo kay Anunoby, nasa $38 million siya, expiring contract pa. So pwede doon ang risk na umalis pa siya ng Golden State after ng trade. Si OG Anunoby nasa 15 points, 4 rebounds at 37% mula sa 3-point area. Last year pa siyang sinubukang kunin ng Golden State via trade mula sa Raptors. Kaso malaking package ang hinihingi nila. After kasing matrade ni Kevin Durant sa West dito nga sa Phoenix Suns, tumaas kasi ang value nun ni OG dahil naghahabol din sa kanya yung ibang teams dito rin sa West para meron tumapat kay Kevin Durant sa defense. Marami pa kasing player ang pwede talaga matrade bago yung deadline. So ang pag-uusapan kasi dun talaga kung sino yung mga teams na mangangailangan ng player pa papasok ng playoffs. Nangyari na rin kasi yung mga big trade gaya ni Damian Lillard at ni James Harden. Yung isa pang iniiwasan dyan ng mga teams, yung bagong collective bargain agreement. Bukod sa trade, ang isa pang inaasahan doon na makakatipid talaga sa kontrata yung mga teams ay buyout. Tulad na lang ni Kevin Porter Jr., winave ng OKC after ng trade mula Houston, hindi pa rin siya kinukuha ng ibang teams ngayon. Pero yung mga susunod doon, aabangan kung sino ang mawi-wave or mababuyout. Kaya time.